Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon araw po ay atin namang ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Tagumpay na nga na napasok ni Disciple Pedro o Sungo ang Kowloon Hell na walang gulo na nangyari. Tinawagan niya agad si Simon, binalita naman sa kanya nito na aktibo ang mga Shadow Men sa paghahanap kay Pedro sa labas ng Kowloon. Kinumusta siya ni Pedro kung maayos lang daw ba siya? Tinanong naman siya ni Simon kung hindi daw ba niya kilala ang kinakausap niya. Kapag disguise daw ang pinag-uusapan, ito ay walang iba kung hindi siya na si Simon ang magaling. Pero sandali lang daw, lalong iniisip niya ang mga bagay-bagay ay lalo din siyang nadidismaya. Ano daw ito, tanong ni Pedro? Kalimutan na daw ang bakasyon, banat buto daw siyang nagtatrabaho dito sa labas. Hindi daw patas na si Pedro lang ang nasa komportableng katayuan. Ano daw ang pinagsasabi niya saad ni Pedro? Nasa napakahirap na sitwasyon daw siya ngayon. Anong mahirap? Masasabi niya daw sa tunog ng ihip ng hangin. Alam niyang nakaupo si Pedro sa bintana sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naninigarilyo at walang pakialam sa mundo. Tinanong siya ni Pedro kung monitor daw ba siya nito. Naging VIP daw siya kagad pagkatapos niyang dumating dito sa Kowloon Hell, habang siya naman ay nakikipaglaban ng kanyang makakain laban sa mga daga. Pero sinabi ni Pedro na hindi ibig sabihin na nasa komportableng lugar siya ay komportable na siya. Ayon kay Simon, para malaman ang tinatagong kahinaan, kailangan maging isa sa mga head si Pedro. At kapag nagawa niya ito ay pwede niya na rin gawin sa loob ng walang bantay. At isa pa, hindi daw ba maganda dahil mayroon siyang 12 ng mga Shadow Men na pwedeng niyang gamitin. Biglang sinabi ni Pedro na hindi. Kahit daw isa siyang head sa loob, may isang napakalaking problema. Isipin niya daw ng mabuti. Kapag ang isang baguhan ang pumasok sa isang grupo, at ito pa ang naging pinuno, ano na lang ang mararamdaman nila? Sumigaw si Simon at sinabi na puputulin niya ang kanang braso ng bastardong yon. Tama, ito din daw ang nararamdaman ng mga Shadow Men kaya ngayon, isa na siyang target. Ano daw sa tingin nila, samasang-ayon daw ba sila? Ang kinakausap na pala ni Pedro ay ang mga Shadow Men na nasa labas ng kanyang kwarto. Gulat na gulat naman ang mga Shadow Men. Paano daw nalaman ng batang ito na nasa labas sila? Sigurado silang tinago nila ang kanilang presensya. Pero sinabi ni Pedro sa kanila na wala silang dapat ikasorpresa. Napansin na niya na masyadong malinis ang lugar na ito bago pa man siya pumasok. Nilinis nga nila ng maigi ang kanyang kwarto pero lahat ng mga kagamitan na pwedeng gawing sandata ay wala sa kusina lalo na ang mga kutsilyo. Pero tumawa lang ang dalawa dahil para daw sa nakapasok dito dahil lang sa koneksyon ay masyadong mabilis siyang makapansin. Pero sa kasamaang palad, hindi daw nila siya tanggap bilang isang head ng lugar na ito. Sinabi naman ni Pedro na isa ding kasamaang palad para sa kanila dahil hindi na daw nila mapapakilala ang kanilang mga sarili. Nainis ang dalawa dahil parang kung sino daw umasta ang batang ito ngayong umaasa lang naman siya sa boss. Pero malalaman daw niya na ang boss na si Thaddeus na kanyang inaasahan ay walang silbi sa lugar na ito. Biglang sinugod ng dalawang Shadow Men si Pedro, pero tila nag-alangan ng isang kalaban. Tinanggal na daw nila lahat ng mga kutsilyo na pwedeng magamit na sandata pero bakit di siya mapakali? At bakit na daw siya nasa ere? Tila isang iglap lang ay nakatali na ang telepono sa kanyang leeg. Sinabi pa ni Pedro na dapat sa simula pa lang ay alam na nila dapat kung gaano kadelikadong sandata ang isang kumot. Isa-isa silang pinabagsak ni Pedro na walang kahirap-hirap. Dagdag pa niya ay huli na ang lahat para pagsisihan nila ito. Makalipas ang ilang sandali ay nakahiga na sila sa kanyang higaan. Manatili daw sila munang dalawa dito. Bigla niyang tinawagan si Simon at tinanong kung naiinggit pa daw ba ito sa kanya. Sinabi ni Simon na masaya na siyang maging isang pulubi sa ngayon. Iniisip ni Pedro ang mga bagay-bagay, ang mga Shadow Men at ang Congo Brothers. Pumasok daw siya dito bilang kaibigan ng kanilang boss, pero ginawa pa rin nilang pagbantaan ang kanyang buhay nang walang pagdadalawang isip. Ano daw ang kanilang binabalak at sino daw ba talaga sila? Makalipas ang ilang sandali ay may isang Shadow Man na mabilis na tumatakbo at tinatawag ang kanyang boss na ang mga magkapatid na Congo. Ano daw ang nangyari? Sinabi ng tauhan na ang kanilang assassins na pinadala ay inatake, pero hindi daw sila pinatay. Nakakatakot ang naging reaksyon ng magkapatid. Lumuhad at nagmamakaawa ang tauhan sa magkapatid. Patawarin daw siya at sana bigyan pa ng isang pagkakataon.
Iniisip ng lalaki kung ano ang gagawin niya. Buhay naman daw sila pero bakit sila nagagalit? Mamamatay na daw ba siya? Nagulat siya sa reaksyon ng dalawa. Ito ay dahil tumawa sila ng malakas. Hindi nila mapigilan ng tumawa at humahalaklak. Alam na daw nila na mangyayari ito. Maliban daw sa sarili niya, ang sect leader ay hindi basta-basta bumubuo ng koneksyon sa mga ibang tao. Pero nakakapagtaka na nagdala siya ng isang kaibigan at ginawa pa niya itong isa sa mga heads ng sect. Sigurado daw sila na may binabalak siya kaya gagamitin daw nila ang sitwasyon na ito laban sa kanya. Sa kabilang banda naman ay magkasama si Sungo at Thaddeus. Nililibot siya nito sa loob ng Kowloon. Inaalok din siya ng pagkain ni Thaddeus pero tumatanggi lang si Sungo. Ayaw daw niya ng dalgona. Kumusta naman daw ang kanyang kwarto, maayos lang daw ba ito para sa kanya? Maayos naman daw saad ni Sungo. Pero sa isip niya, alam na niya na walang kaalam-alam si Thaddeus ng kanyang pagkaka-ambush. Sinubukan daw nilang patayin ang bisita ng sect leader kahit walang utos mula sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin nito. May mga makakapangyarihang tao sa likod nito. Tinanong siya ni Thaddeus kung ano daw ang tingin niya sa mga shadow men, mababait daw ba sila sa kanya? Hindi muna sumagot si Pedro at nag-isip pero bigla niyang sinabi na binigyan daw siya ng mito ng mainit na pagbati na kahit siya ay hindi alam ang gagawin. Nakakatuwa naman daw saad ni Thaddeus, sana ay manatili ng matagal dito si Sungo. Sinabi naman ni Sungo na may katanungan daw siya sa kanyang teacher. Bigla namang sinabi niya kay Sungo na huwag na daw siya nitong tawagin teacher at tawagin na lang na kapatid. Pero biglang tinanong ni Sungo kung mga kapatid din daw ba ang mga shadow men. Tila nagulat si Thaddeus sa tanong ni Sungo. Tiningnan niya si Sungo ng diretso at bigla itong napatawa. Ito nga ang inaasahan niya sa kapatid niyang si Sungo. Napakatalas daw ng isip niya na para bang isang matanda. Kinumpirma ni Sungo sa kanya kung lahat ng tao sa loob ng Kowloon maliban sa kay Thaddeus ay mga tagalabas. Napakagaling daw niya saad ni Thaddeus. Gaano daw kalalim ang kanyang nalaman at nadiskubre. Pero tama daw siya, sa lahat ng mga tao na nandito, siya lang ang tunay na taga dito sa loob at lahat ay galing sa labas. Ang mga shadow men ay isang killer organization mula sa bansang ito. Sa madaling salita, mga mersenaryo sila na dumating para hulihin si Pedro. Dagdag pa ni Thaddeus ay ayaw sa kanya ng mga shadow men. Kapag ang pinono ng mga shadow men, na ang magkapatid na Congo ang unang makakahuli kay Pedro, kukunin nila ang posisyon ni Thaddeus at papatayin siya. Pero bakit nagagawa pa daw itong sabihin ni Thaddeus nang nakatawa, tanong ni Pedro sa kanya. Pero maliban daw sa sinusubukan siyang patayin ng mga shadow men, sa tingin daw ba ni Sungo ay mamamatay siya? Kung ganoon daw ba, para hindi siya matalo kaya niya sinusubukang hulihin si Pedro? Hindi sagot ni Thaddeus. Kung ganoon daw ay bakit nitong sinusubukang hulihin si Pedro? Hindi muna sumagot si Thaddeus at nagpatuloy sa paglalakad. Makaplipas ang ilang sandali ay tumigil sila at sinabi niya na sa wakas ay nandito na sila. Ito daw ang dahilan. Napatingala din si Pedro ka kanyang harap. Ano daw ang gusaling ito? Tanong ni Sungo. Ito daw ba ang dahilan kung bakit gustong-gusto niya na mahuli si Pedro? Tama saad ni Kegeyo. Ang lugar na ito ay ang bahay ng kanyang ina. At ang dahilan kung bakit siya lumalaban, bakit niya gustong patayin si Pedro, ay para maprotektahan ang kanyang ina. Natahimik lang at nakatingin si Pedro kay Thaddeus. Iniisip kung ano ang kwento sa likod ng taong ito. Pero walang ano-ano'y biglay may narinig silang sumigaw. Ano daw yon? Kahit sila Sungo at Thaddeus ay nabigla at napalingon. Hindi makapaniwala si Pedro sa nakikita niya. Dinig ang sigawan ng mga tao at tinatanong kung ano ang nangyayari. May dalawang katawan na nakabitin sa ibabaw ng mga cable ng kuryente. Sila ay mga shadow men. Nakikilala naman ni Pedro kung sino sila. Sila daw ang mga assassin na sumugod sa kanyang tinutuluyan. Pero hindi niya daw pinatay ang dalawang yon. Tinapos nga ba sila dahil sila ay pumalpak? Pero dahil pinakita nila sa publiko ang katawan ng mga ito ay parang inako nila na hindi nga sila nagtagumpay. Pero sigurado siya na hindi lang ito ang dahilan. Kaya bakit nila ito ginawa? Tinanong ni Thaddeus si Sungo kung ano ang problema, nakikilala niya daw ba ang mga ito? Ano ang nangyari sa kanila? Tila alam na ni Pedro kung ano ang nangyayari. Masama ang kanyang kutob dito. Bigla namang may sumigaw at pinatigil ang lahat.
Agad na bumuo ng hanay ang mga Shadow Men at binati ang magkapatid na Congo Brothers. Sinabi ng magkapatid na narinig daw nila na may nangyaring hindi kanais-nais na incident kagabi. Dalawang Shadow Men Brothers ang umalis para batiin ang bagong head na bisita ni Thaddeus. Lumapit sila kay Sungo at tinanong kung tama ang kanilang sinasabi. Pero matapos daw nilang bisitahin si Sungo ay natagpuan na lang ang kanilang mga katawan ng walang buhay. Totoo daw ba ito? Sinabi naman ni Sungo na sa ngayon, totoo ito. Matapos nga nabatiin siya ng dalawang ito ay natagpuan ang mga katawan nila na walang buhay. Pero hindi daw ibig sabihin nito na may kinalaman siya sa pagkasawi ng dalawang Shadow Men na ito. Pero nagulat si Thaddeus sa biglang sinabi ng magkapatid na Congo. Kailangan pa daw ba niyang ipakita ang video na nakuha nila? Nagtataka naman si Pedro kung ano ang ipapakita nila. Tingnan daw ng sarili niyang mga mata. Ipinakita sa kanya ng isang Congo ang kuhang video. Ito daw ay kuha mula sa hallway papunta sa kwarto ni Sungo. Pero matapos daw nilang pumasok ay di na sila agad nakita ng buhay. May gusto pa daw ba siyang sabihin bilang isang head ng sect? Ito ang tila insultong tanong ng Congo. Napagtatanto na ni Pedro na ito pala ang plano nila kung papaano siya tumbahin ng Shadow Men matapos daw siyang dalhin dito bilang isang kaibigan ng kanilang sect leader. Hindi lang ito, mayroon pa silang hindi sinasabi. Agad na nga na sinabi ng magkapatid kay Thaddeus na alam naman siguro niya ang kanilang nakagawian at ito ay ginagalang. Ang kanilang batas, ang batas nila kung ano ang mangyayari kapag pinatay ng isang kapatid ang kanyang kapatid ng walang dahilan. Alam daw ito ni Thaddeus. At ito ay immediate execution. Biglang nagkaroon ng panandali ang katahimikan at napapaligiran ng mga Shadow Men si Pedro at Thaddeus. Sa isip ni Pedro, ang batas ng mga Shadow Men ay matibay at lalo na nasa harap sila ngayon ng lahat. Tagumpay nga na corner na sila ng mga Shadow Men. Biglang sinabi ng magkapatid na Congo kay Kim Sungo, na ngayon din, ay ipapatupad ang kanyang execution. Ano kaya ang gagawin ni Pedro at tutulungan pa kaya siya ni Thaddeus? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!